yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin Opo. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ah, Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa Cebu. I-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi. ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Mr. Chairman, Okay. license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? Yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Honor. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your shabu Honor, lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-require ng drug test? Yan, kasi po, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu and marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No drug. While cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap, di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test Morales. So ito na mga kabanat, no, itong video na ito ay ginawang hearing sa Senado kahapon. So ngayon itong isang doktor na nagkandak ng drug test kay Presidenta Bongbong Marcos naglabas na. No? Medyo magugulat kayo dito mga kabanat dahil sa mga isinasabi at kinontra din ito ni Senador Bato de la Rosa. At itong si Jinggoy, parang mayroong medyo defensive dito si Jinggoy Estrada. So panoorin natin ito mga kabanan. Dr. Ana, Yes, sir. you were the one who signed this? Yes, sir. Digital. Can you just explain before the committee ano raw yung kino-complain lang yung 2 minutes lapse or 2 whatever? minutes and 54 seconds. Yeah, before you answer the question, please introduce yourself para malaman namin yung qualifications mo, ma'am. Good morning po. I am Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug testing. Before that, Doctor, I'm sorry to interrupt, Mr. Chair. Can we have our surprise witness be seated here? And So na-mute, no? Na-mute. he is the former PDEA chief. Of course, you know him very well, Mr. Chair. Siya.
Yes, in fact, another former PDEA chair here, PDEA Director Maganda itong General kaalaman dito. General Kakdak, may former senior officer in the PNP. Kahit na may sakit siya, pumunta siya dito. Inoperahan siya sa likod, pumunta siya dito. So, thank you sir for coming over. Thank you. You did not let me down. Thank you sir for the invitation. And also, my upperclassman, the former officer of the PNP, General Pilisardo Serapio. Sir, thank you. Again, you didn't let your underclassman down. Thank you for coming over. Salamat, sir. Chairman, point Yes. of order, Mr. Chairman. Ha? Point of order. Yes, go ahead. Where do we start? With the surprise or... St. Luke's muna. St. Luke's muna. Please continue, ma'am. At saka yung... sige. Go ahead. Continue. St. Luke's. So head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay, we May have the linya ba answer. lumabas, Doktora? Um, Good morning Please po. identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57. Good question ito ni Senator Jesus Escudero, mga kabanat. Oh. Kita mo talaga, no? Medyo ako, duda din ako dito, mga kabanat. 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or So, parang para yung ginaganon-ganon? COVID. Hindi naman po. Ida-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala hindi po ito, makina. hindi ito yung kabuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So, pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano? Yes. Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. It's what? If I may Nanggaling answer, po sa amin? if I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested.
So, Personally. Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin Opo. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na? Ito, medyo umalma dito si Senador Bato de la Rosa kasi ang totoo naman talaga dito sinabi ni Senador Bato de la Rosa kapag kumuha tayo ng trabaho, pag nag-apply tayo, nire-require tayo ng medical. So sa pagpunta natin sa medical, hindi naman sinasabi ng doktor o tatanungin ka, ano bang gustong drug test? Gusto mo ba sa test sa shabu, sa marijuana, sa cocaine? Hindi naman ganoon 'Di ba? Pero ito specific Hingin. Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa Cebu. I-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi, ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman. Thank you. Go ahead, Senator Chis. Since you're PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Di po ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yun po ba ay para sa lahat din ng uri ng droga? O hindi po? General Coy. Sino po pwedeng sumagot? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement for drug test, these are one of the requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms. Yes, kailangan po yun. Kailangan po Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang Edi pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede. maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung To emphasize with the chairman's point, See that? So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? yan po yung predominant Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Honor. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your Honor, shabu lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno? Sa mga pagkakataong nire-require ang drug test? Yan, kasi po iba-iba pong reagent na ginagamit dyan At itong shabu marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin,
yan po yung marami na tayong reagents. Sir, 10 nakasulat yan. Nasa buwan marijuana lang ang tetest natin. Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Ganun lang, yan lang po yung ginagawa siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng Dito makikita mo mga kabanat, mayroon tinatago talaga. Kita nyo? Yung nagtitake pala ng cocaine ay exempted, no? Marijuana at saka shabu lang pala. Grabe talaga ito. Ay, grabe. Tuloy natin. agent. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening. Perhaps there is another gap the good chairman and the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised against him. That allegedly he was a cocaine user, and that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps weather at that time, the issues being raised against him. Although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test, that was attempted at some point in time in our history to require a drug test, but the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying a higher standard, a less stricter standard insofar as running for public office is concerned. So I guess that answers the query of the chairman, and that reveals a loophole too insofar as the drug testing rules of the Philippine National Police, the PIDEA, and the DDB is concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Chis. So I presume that as a result of this inquiry in aid of legislation, this committee will propose a measure requiring all candidates to undergo drug test before they will be I know it's bawal according to our constitution. So pag mag-propose tayo, automatically hindi yan makakalusot because that's unconstitutional. Just to set the record straight, because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, kailangan daw ng ang committee niya is in aid of legislation. So we are waiting for legislation na pwede niya ma-come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganong legislation requiring candidates to undergo drug test, sigurado according to Senator Chis Escudero, that's unconstitutional. So hindi talaga makalusot yan dito. So please, you are listening right now, yan po ang explanation. But nothing prevents the chair and the committee from instructing the DDB from coming up with relevant policy as it is its job under the law. Yes. So far as the type of tests to be conducted whenever drug testing is required
as the case may be, for the issuance of a driver's license or for the issuance of a permit to carry a firearm outside of residence or any other circumstance the Thank you. executive branch may necessitate. Putrik, mapamura ka talaga dito sa policy sa atin, no? Yung mga tumatakbo pala ng mga higher official, ay hindi pala sila pwede magpa-drug test. Ibang klase talaga. Pero tayo, kukuha lang ng trabaho, no? Kukuha ka lang ng driver's license, ay kailangan mo ng drug test. Ano ba itong klaseng bansa natin? Ano bang konstitusyon ang mayroon tayo, mga kabanat? No? Ano ba? No? Medyo mapapanganga ka na lang. Addict ba ang gumawa nito? Siraulo bang gumawa ng konstitusyon natin? Bakit nga ganun? No? Bakit yung kapag ikaw ay magtatakbo ng mataas na opisyalis sa ating gobyerno ay parang hindi required yung magpa-drug test? Sabi nga ni Senator Bato, pagka gusto niya sana legislate, ang problema lang ang unconstitutional kasi. So ay, nakakaano lang mga kabanat talaga ang sitwasyon natin. So mag-move ako konti, no, bago natin i-end, no? Ito, may video yung pinakita dito. Sino kaya to? Sisingit na lang natin nagsasalita dito siya. I-present mo muna sa committee na ito bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo. Ako lang wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na kuan dito sa Senado, na rule sa Senado, pero ako lang, sumama lang ang loob ko dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo, bago natin ipakita dito sa committee, para bang lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika. Ang committee na ito sunod-sunod lang kung anong gusto nila mangyari, susunod ng committee na ito. Dapat na mag-inaisipan mo yan na dapat dito mo una pinresent. Sorry, Your Honor. Sorry. Siguro naintindihan mo yung hinalakit ko as chairman. Naintindihan ko po, Your Honor. Kasi parang ayaw ko man na makipagkumpiyansa makipagkompetensya kung gaano ka popular si Maharlika sa kanya mga vlog. Wala po, that's beyond the point. Ang akin lang is, sana you have the respect to this committee na sabi mo, pasensya ka na ma'am, i-present ko ito sa committee, huwag ko munang i-present sa iyo, unahin ko muna yung committee dahil that is official venue. Itong sa iyo naman is ibang venue ito. Outside of the legislative inquiry na ginagawa itong yung vlogging mo. Dapat ganun sanang sinabi mo. Sana maintindihan mo yung hinalakit ko, ha? Kasi Yes, ang Sir, tingin ng tao, susunod-sunuran tayo sa programa ni Maharlika. Kung na pinapakita niya, susunod kami. Di ba? Yes, Your Wala Honor. sa akin. Patawarin niyo po ako. At hindi na po maulit yun, Your Honor. Kung meron pa tayong succeeding hearing, hindi na maulit. Pero kung nandito sana si Atty. Ochoa, tapos na sana itong hearing na ito. But anyway, sana yung video na sinabi mo. Your Honor, andito po, bali downloaded po dun sa sa CCTV. At hihingin ko lang po yung conformity nung aking kaibigan na si Mr. Romeo Enriquez at yung kanyang kausap na si Mr. Eric Santiago para marinig ko mismo sa kanila kung papayagan nila na Wala na, hindi ka na pwede maghingi ng kasi napalabas na doon sa Yes, Sir Honor, nandito social po. media. At saka this is a formal Senate inquiry. Hinihingi namin yung video niyan. So, please, share with us. Mr. Chairman, Yes. before he does, and I'm not objecting to showing the video, whatever crime was committed, to name one would probably be anti-wiretapping. It's already been committed, Your Honor, because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So he cannot raise that belatedly now. And nagginawa na niya eh. So kung may krimen man pong nagawa na kayo, nagawa na eh. Unless, ngayon, nandun na rin naman po yun, nilabas niya, ilang beses nang pinapaulit-ulit, hindi na po dahilan yun para hindi palabas nga. Yes, Sir Honor. Okay, noted. Please, Okay, sana yung Mr. video. Nandito po, Your moving forward in future hearings being handled by your committee and other committees handling sensitive information, the affirmation to be, the oath to be subscribed to the resource person should likewise include a clause
that henceforth all evidence, testimonial or documentary, should be given first to the committee investigating the matter, Mr. Chairman. So that's another amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that. Please, gawin yan. Otherwise, Ano ba ito? please show the video. How long is that video? Gaano katagal yan? Kasi ganito, tayo mga makita. Your Honor, meron pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa dining. Yung wala, hindi po blurred yung ano, yung tao. Binablard mo pa na sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po ano, meron po tayo mas malinaw na O kopya. yun nga, bakit pa binlard mo na sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blurred. Kasi ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ha? Hindi, pakinggan mo muna ko yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Hindi. Teka, stop muna. Sino itong nagsasalita? Stop mo muna yung video. Sino itong nagsasalita? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Sino siya? Okay. Siya po. Yun. Yung medyo walang buhok, ikaw yon? Opo, ako po yung ano po, Your Honor. Pwede pasimulan ulit kasi mahina masyadong sounds. Pakisimulan ulit. Lakasan yung sounds. Sige ganito, kami ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna ko yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimugot yan. Nag-aaway. Naglag na. Ang ila-tilpon. Tilpon. Enriquez? Ha? Nagkakahiya naman tayo. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Chief. Recording in May I ask progress. Mr. Morales, sino po yung kausap ni Ginoong Enriquez? Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enriquez, si Eric Santiago, Your Honor, alias Picoy. Dito po. Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayaw niyong tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi andito naman po sila eh. Yes, but very material yung recording. Baka mamaya, ibang sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila Pwede dyan. din. So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa. Dahil baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So mahuli natin kung sinungaling sila. So, yun lang sa akin. Kung Dapat inuna yung tanong bago yung video. Kasi doon, diba? Kung talaga malalaman mo eh. anyway, very short clip lang naman yan eh. Very short clip lang naman yan. Habang wala pa, total naman Mr. Chairman, pag iba sinabi nila bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun, huli pa rin eh. Okay, sige. Habang hinihintay natin hanggang maayos yung technical lang. Yung technical, Yes, go ahead. sila. Morales, bakit? Sino yung nakatayo, nakausap na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo, ito? Opo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor. Si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay.
Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yun. Okay, thank you. So, Mr. Chair, yes. pwede ba malaman kung ano trabaho, ano sila, PDA agent ba rin sila o we are not familiar? Magandang Your personal circumstances, please. yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice. So ito mga kabanat, i-continue na lang natin, no? Medyo mahaba na. Mamaya i-continue na natin itong ating video. Yun nga, nagsilabasan na ngayon yung mga baho mga kabanat. No, nagsilabasan na. At nakikita natin, no, medyo doon sa kanina sa Sintlok, no, nung nagtandak ng drug test kay President Bongbong Marcos, medyo kina-question nga dahil mismo si President Bongbong Marcos ay namimili kung anong test o test kit ang pwedeng itetest sa kanya. So doon naman sa kaninang tinanong ni Senador Chis Escudero, medyo sabla yung sagot ng tinanong, yung kukuha ka ng driver's license or di kaya firearm license, no, firearm to carry. Yung sagot ni Manoy, sabi niya depende daw di umano sa kukuha ng test, no, kung anong gusto niya. Primary daw nila marijuana at saka shabu, pero yung cocaine parang exempted mga kabanan, kaya medyo kino-question yun ni Senador Chis Escudero. Medyo mga kabanat, medyo marami talagang babaguhin na batas sa ating bansa. Napakarami talaga, parang in short, parang yung batas sa ating bansa parang mga walang kwenta, mga inutil. Doon pa lang nga sa pag-file ng candidacy, yung mga tumatakbo sa matataas na opisyalis ay para bawal pala yan sila i-test mga kabanat, no? Grabe talaga. Obligado lang kasi doon si President Bongbong Marcos, yung mga kandidato ng 2022 election, kasi naghahamunan Di ba? Naghahamunan sila na magpa-drug test, kaya na obligado sila lahat nagpa-drug test mga kabanat. So yun lang muna ang ating video. Mamaya i-continue natin itong pinutol natin kasi mahaba nga. So see you next video mga kabanat.